Patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado, kasabay ng pagtaas ng petrolyo ay sumusunod naman agad sa pagtaas ang iba't ibang klase ng bilihin, sapagkat ang lahat ng produkto sa mundo ay pinapagalaw ng mga sasakyan, from point A to point B, na siyang pinapatakbo naman gamit ang gasolina. Maaring magkaproblema tayo sa hinaharap kung magkataon, dahil ang produktong petrolyo na pinagkukunan naman ng gasolina ay isang non-renewable source of energy, therefore, darating ang araw na magdi-decline ang production nito. Sa kabila naman ito ay unti-unti namang ginagawa ng paraan ng mga iba't ibang kumpanyang pangtransportasyon na pang-alternatibo sa gasoline-operated vehicle o engine. Dito na pumapasok ang mga development ng electric car at electric scooter. At good news, dahil matagumpay nang naimbento at na-develop na ngayon fully operated na ang ilang mga electric car at electric scooter ng ilang kumpanya. At sa Philippine market nga ay nag-umpisa na ring mag-import ng mga electronic scooters. Napakalaking bintahin nito sa industriya ng transportasyon at maaring mag-iba na ang laro ng ekonomiya sa hinaharap dahil sa malaking development na ito. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay sa larangan ng electric scooter industry. Taong 2019 ay pinakilala ng Yamaha ang Nooy concept bike pa lamang na E01 sa Tokyo Motor Show. Pagkaraan lamang ng 3 taon na pag-aaral at pagsusuri sa motorsiklong ito, ay formal na ngayong inanunsyo ang electric scooter na ito. Matagumpay na naisakatuparan at natapos ng mga mechanical at electrical engineers ng Japan. Ito ang Yamaha E01. Una nating talakayin ang kanyang electronic engine performance. Meron itong rated power na 4.9 kWh na katumbas ng isang 125 cubic centimeter engine displacement. Ang kagandahan nito ay equipped ito ng brushless motor. Ang advantage nito, hindi na ito gumagamit ng carbon para mapaandar ang motorsiklo, kaya mahaba ang lifespan nito at mas reliable. Nakakapag-generate naman ito ng maximum power of 11 horsepower at 5,000 revolution per minute. At nakakapag-provide naman ito ng maximum torque na 30 Nm of peak torque at 1,500 revolution per minute. Dito ay kapansin-pansin ang sobrang lakas ng hatak ng scooter na to. Biruin mo ba naman na meron itong 30 Nm of torque na katumbas ng 300 to 400 cc na big bike, kaya wala ka nang dapat ipangamba sa ahunan at babaan. Mayroon itong 3 riding modes. Una ay ang Eco, ang economical mode, na kung saan ay makikita mo sa dashboard na nakailaw. Ang ibig sabihin ay nasa pinakamatipid ka na pagkonsumo ng battery para mas mapahaba pa ang riding distance ng motorsiklo. Tinatawag itong lower speed RPM na aabot ang electric scooter ng around 104 kilometers. Pangalawa ay ang STD. Ang standard mode naman ay ang kalagitnaan ng lakas at bilis na kung tawagin ay mid-speed RPM. Tumatakbo naman ito ng 60 km per hour. At ito ay umaabot ng around 100 km na layo. Pangatlo ay ang PWD. Ang power mode naman ay tinatawag na high speed RPM o sa madaling salita ay full throttle at ang bilis nito ay umaabot ng 100 km per hour at mayroon naman ito riding distance na approximately 70 km away. Proceed na tayo sa kanyang body dimension. Ang Yamaha E01 ay may habang 1,960 mm, may lapad na 8,010 mm, may taas na 1,190 mm, at may wheelbase naman na 1,350 mm, ground clearance na 135 mm, at may seat height naman na 765 mm. So ang kanyang overall body size ay halos magkasing laki lang ng Inmax 155. Anyway, itong electric scooter na to na E01 ay ang electronic scooter version ng Yamaha Inmax 155. Kaya kung mapapansin nyo, mayroon silang pagkakahawig sa Yamaha Inmax 155 regarding sa physical appearance at design. When it comes naman sa kanyang body frame, ito ay naka-double steel cradle type. Ang kagandahan naman ito ay may 2 tubo na nakasuporta na kung saan ay naka-install ang electronic engine at battery, at ito ay mas matibay, mas stable na nakakapagbigay ng outstanding balance ng motorsiklo sa kahit anong riding style. Punta naman tayo sa kanyang suspension. Sa harapan ay naka-telescopic fork, sa likuran ay naka-dual shock absorber na may swed swing arm, at ito ay equipped ng CF aluminum diecast na karaniwang ginagamit sa sports bike ng Yamaha,
kaya napakatibay nito, at ang kagandahan din sa Yamaha E01 ay meron itong 3 ways of charging capability. Una, pwede itong fast charging, kaya nitong ma-full charge from 0 to 90% sa loob lamang ng 1 oras. Pangalawa, gamit ang regular charger, kaya nitong ma-full charge sa loob lamang ng 5 oras. Pangatlo ay portable charger. Ang kagandahan naman nito, kapag may pupuntahan ka, ay pwede mo itong dalhin kahit saan dahil ito ang magsisilbing power bank ng motorsiklo, at ang operating time naman gamit ang portable charger ay mas mahaba bago ito ma-full charge dahil umaabot ito ng 14 hours bago tuluyang ma-full ang battery. Mapunta naman tayo sa braking system. May 230mm hydraulic single piston single disc sa harapan, 200mm hydraulic single piston single disc naman sa likuran. At ang kagandahan pa nito ay equipped with dual-channel ABS anti-lock braking system na nagbibigay ng smooth braking system, at tinitiyak nito ang kaligtasan ng rider kahit sa biglaang preno. Bukod pa dyan ay equipped with Y-Connect version 2, at ito ay gumagamit ng 3G LTE Wi-Fi access bilang koneksyon, at ito ay direktang kokonekta sa Yamaha server para sa on-time monitoring ng Yamaha Corporation para sa kalagayan ng electric scooter. Ito naman ang makikita ng rider kapag nakakonect sa Wi-Fi gamit ang mobile phone gaya ng sumusunod: last parking location, driving distance, electronic engine damage notification, battery status ng electric scooter at remaining charging time ng battery, at marami pang iba. Pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang gulong. May 110/70-13 sa harap, 130/70-13 naman sa likod, all tubeless. Equipped rin ng TCS o traction control system ang motor nato na siyang nagpapanatili ng stable na pagtakbo ng motorsiklo. Pagdating sa cornering sa madudulas na kalsada ay very safe ito, dahil itinutugma nito ang pag-ikot ng mga wheels na naaayon sa bilis ng takbo ng motorsiklo para maiwasan ang pag-overlaps ng mga gulong nito. Talagang nakakamangha ang electric scooter nato, dahil lahat na ng magagandang features ay nandirito na, kaya sulit talaga ang Yamaha E01. Pagdating naman sa starting system, ito ay naka-electric start. Mayroon naman itong 23 liters of under-seat compartment na nakadesign para sa kanyang portable charger, para sa long ride situation, at kung mamamalingki ka naman ay pwede mo na tong iwanan sa bahay. Meron na rin itong built-in USB charging port sa harapan na kung saan ay pwede mong i-charge ang iba't ibang klase ng gadgets gaya ng cellphone. Pagdating naman ng additional safety features, ang electric scooter na ito ay equipped with smart keyless system na kung saan ay remote na lang ang ginagamit upang i-operate, kaya very safe laban sa magnanakaw at komportable kang hindi mananakaw. Ang kagandahan pa nito, ito ay equipped with belt drive transmission na nakakapagbigay ng less noise at smooth riding conditions. Pagdating naman sa instrument panel, ay naka-fully digital dashboard, at dito ay makikita mo lahat ng importanteng impormasyon gaya ng trip meter, tachometer, odometer, TCS, clock at marami pang iba. Ang electric scooter nato ay may top speed na 100 km/h, at may kabuang bigat naman ito na 158 kilograms. At ang panghuli, ang price tag ng bagong Yamaha E01 ay nagkakahalaga around 175,000 pesos, converted na sa Philippine money. Take note, ito ay base lamang sa conversion at pwede pa itong tumaas o bumaba, depende sa value-added tax na idadagdag o ibabawas. So ano ang masasabi niyo sa bagong E01 na electric scooter ni Yamaha? Comment your thoughts in the comment section down below. So dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Kung bago ka pa lang sa channel ko at hanap mo ay mga ganitong video content, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat at ride safe!